Yun, nagka-error 5. Yun. Okay, good morning mga Lods. So, this is RG Dilim from Solar DIYers mga Lods. So, mag-usap tayo mga Lods tungkol sa MPPT na to. Or sa solar charge controller yan. Kasi burnout din naman dito sa amin. Buong probinsya ng Southern Leyte, burnout ngayon. 13 hours burnout. And then some part of Leyte, apektado rin ng burnout. Dahil sa may ginawa raw ang NGCP sa linya ng kuryente. Kaya walang ilaw ngayon. Ang mga hindi naka-solar medyo mainit or sabihin na lang nating nakabagot. Swerte tayo kasi meron tayong dalawang solar setup. So pag-usapan natin yung black na solar charge controller na yan. Okay, samahan niyo ako mga Lods. So itong solar charge controller na to mga Lods, so mura lang to. Nasa 900, I think 900, 900 to 1,100, parang ganun lang yan. And then supported ng 100 ampere. Okay, so pag-usapan natin yung kagandahan dito sa solar charge controller na to mga Lods. Siguro unang sasabihin ko na maganda dito is yung price. So yung price natin is napakamura. From 900 to 1,000, di ka kaya magandahan yan. Tas may MPPT pa na nakalagay. And then the auto detection, auto detection mga Lods. So kung ano yung volt system mo, matic siyang mag-adjust. Auto detection. Tapos supported to from 12 volts to 48 volts. Ang ganda. 100A pa. 100 ampere. Tapos yung mga naman, yung saksakan dito ng wire, maganda rin. Malaki at saka matibay talaga. Matibay. Itong solar charge controller na to. So, medyo malaki-laki rin. Medyo maganda rin tingnan. Medyo malaki. And then, yung menu niya is napakadali lang. Madali lang iset. Isang pindot lang. Nabiblink agad yung charging. Tapos baba. Light control. Yun lang, delay, universal. Pagkatapos nyan, click ulit yung menu. So ganun kadali or ganun kaganda. Hindi ka mahihirapan dito sa solar charge controller na to. Madali siyang sabihin na lang nating iset yung mga parameters or yung gusto mo. Madali mong iset yung ganitong solar charge controller. At saka ang kagandahan din nito, plastic. Tapos dito sa likod, yan, may heatsink siya. At saka makikita mong walang fan. So para sa akin may advantage din tong mga ganito. Yung mga walang fan na mga na mga solar charge controller, yung walang mga butas-butas para pang exhaust. Yun din ang kagandahan kasi pag nasa mga tabing dagat ka o kaya ilagay mo to sa labas, hindi siya madaling kalawangin yung mga ganitong type na mga solar charge controller. Kasi walang butas na doon papasok yung hangin. Tsaka yung sabihin na lang nating pampalamig niya is directly na dito sa likod. Wala siyang fan. So maganda. Pero pag gusto mong hindi to uminit, maglagay ka na lang ng fan. So maganda to lalo na sa mga tabing dagat. Maganda. Ito talaga ang recommended ko yung mga ganitong type like is in RA ba yan? Na mga walang mga fan. Direct na sa casing yung heatsink niya. So siya, napaka silyado. Ito ang kagandahan nito. Pero
syempre, kung may kagandahan, meron ding hindi ko nagustuhan. Oh, hindi ko nagustuhan. So, since auto detection to, may mga time talaga na nag-over. Oh, nag-over. Oh, halimbawa pag full na, oh, yung full na siya, nag-auto detect siya. Oh, nag-auto detect siya na pataasan pa yung charging niya. Kasi halimbawa, pag 12 system ka, yung charging mo nasa 14.5 at saka 24 volt system ka, nasa, sabihin na lang natin, mga 26 something, oh, 26 something, or 27 ba yun. So, automatic siya magtaas, oh, para sa charging current niya. Pero, pag na-full na siya, halimbawa, yung baterya natin, 24 volt system naman to, oh, nagiging, sabihin na natin, 27.2, automatic siyang nagtataas. So, nagde-detect siya dito sa inverter natin na sabihin lang natin high voltage. So, nag-i-error 5 siya. Nag-high voltage kasi puno na yung battery natin. Tapos, sabihin natin nasa 27.2 or 0.4 volts na. So, automatic siyang nagtataas. Oh. Wala siyang detection kung full na ba yung battery mo. Oh. Hindi gaya ng ibang solar charge controller na may mga detection na makikita yung battery mo na full na. Pero dito wala. Oh. Matic lang siyang magdidetect kung anong battery system mo o anong voltahe ng system mo. So, ito yung hindi ko nagandahan. Oh. And then, isa pa to, yung MPPT. Hindi siya totoong MPPT. Oh. Hindi siya totoong MPPT. So, sa setup ko, sabihin na lang natin, hindi naman ako makasabi na hindi maganda to sa system ko. Pero hindi to yung fit, hindi yung fit ng hindi fit yung battery system ko para sa dito. Oh, kasi auto detection to. Oh. Tapos yung battery ko is 24 volt system. And then yung solar panel ko is maximum is 45 volts. Yung solar panel ko nakapag-harvest siya ng 45 volts. Since hindi to MPPT, true MPPT, so maraming nasasayang na mga voltahe. Oh, natatapon lang. Oh, alam naman natin na pag PWM, natatapon lang yung mga excess na mga voltahe. Oh, yung mga sobrang voltahe natatapon lang kasi hindi niya ma-convert into ampere yung sobrang voltahe. So, maraming natatapon kasi sabihin natin yung charging dito is nasa 27 or 27.2 something. So, may mga sabihin na natin 10 mahigit pa rin. Oh, 10 mahigit na ampere, almost 20. Oh, 10 mahigit, mga 18, something, halos 20 volts yung natatapon dito. Oh. So, ang pinaka-best system pala dito, kung gusto mong mag-set up ng ganito, tapos ganito na solar charge controller, so much better yung battery mo, hindi 24 volt system. So, gumawa ka ng 36 volt system. Hindi naman pwedeng 48. Kasi yung charging ng 48 volt system is nasa 50, mahigit 52, 54, something. So, yung 36 volt system, nasa 40 mahigit, 40 to 43. So, pasok na pasok dito. Dito, sa auto detection niya. Oh. Yung panel natin, makukuha mo yung yung maximum na efficiency ng panel natin kung 36 volt system. So, kung bala kayong gumawa ng ganito, tapos ito yung solar charge controller nyo, so much better na 36 volt system yung gamitin nyo, mga loads. Para konti lang yung natatapon ng mga voltahe. Oh. So, yun lang. Yung ang kagandahan nito. At saka, yun din ang hindi ko nagandahan sa setup na to. Sabihin natin setup na to na ginamitan ng ganitong solar charge controller. Pero pag ginawa ko tong 36 volt system, kahit hindi na ako mag-MPPT, through MPPT, goods na. Basta 36 volt system yung ginamit natin. So, yun na. Ulitin ko, kung may bala kayong gumawa ng ganitong setup, tapos ito yung solar charge controller, so much better, 36 volt system mga lods. Mas maganda yun, mas goods na goods. Makukuha yung maximum efficiency ng natin, ng solar panel natin. Okay.
kung umabot kayo sa puntong ito mga lods, maraming salamat at saka paki-like naman at saka subscribe naman ang channel natin. Malaking tulong na yun mga lods. At saka para mapapatuloy natin yung ano natin. Yun o. Yun. Nagka-error 5. Yun. Yun ang hindi maganda. Oh, nagre-restart yung ano. Nagre-restart yung mga ano natin. Yun ang sinasabi ko na hindi maganda dito. Kasi pag dumating sa puntong fully charged na siya, matik siyang magtaas ng voltahe. Oo. Oh, wala siyang cut off, wala siyang ano. Kailangan mo talaga dito ng LVD siguro. HBD. Oh. So need mo ng HBD dito para mag-cut off siya. Hindi siya lalagpas yung voltahe. So pero pag 36 volt system, siguro 100% ako, hindi 'yon mag-e-error pag 36 volt system mga lods. Okay, lods, yung mga sinasabi ko pala is based sa experience ko lang at saka based din sa setup ko. Yan setup ko na walang HBD at saka based din sa solar panel ko na makapag-harvest yung solar panel ko ng maximum of 45 volts and then 17.5 na ampere. So, kaya sinabi kong mas bagay yung 36 volts sa akin. Pero pag iba naman yung solar panel mo, so iba rin yung yung battery system na bagay sa inyo. Hindi naman porkit na 36 volt system yung bagay sa akin, 36 na rin sa inyo. Tapos iba yung solar panel nyo. So, depend yun sa solar panel din. Yung maximum niya na ma-harvest at saka ilang string din yung solar panel nyo. Okay. Pero pag nalito kayo, iba yung solar panel nyo, free lang naman mag-comment, mag-PM para sa advice natin kung anong system na much better sa battery nyo. Kung ganitong solar charge controller yung gamit nyo. Okay, bye-bye mga lods. Maraming salamat. Huwag kalimutang mag-subscribe at saka like ng channel natin.